Love, bakit maayaw sa akin ng mama mo? Sinampal niya ako. Ano ba naman kayo, ma? Bakit hindi ko sasampalin yung asawa mo? Sobra na yan. Ang bastos na bunganga. Sinaway ko lang siya. Paano sinasaktan yung apo ko? Tinutulungan na nga lang siya ni Jay Isa pa, wala akong obligasyon sa inyong dalawa. Wala akong obligasyon sa pamilya na ito. Kaya wag niyo ako mapilit-pilit na gawin ang utos ninyo sa akin, ha? Hindi naman totoo yun Hindi ko naman sasaktan si Jay kung walang dahilan. Hindi naman ako kasing baliw ng mama mo, no? Para bigla na lang akong saktan. Parang anak ko na rin naman si Jay Kaya dinidisiplina ko siya. Masama na ba yun? Paano? Nahuli ko siyang naninigarilyo habang hawak si baby. Para naman din sa kalusugan niya yung ginagawa ko Tsaka, para din sa anak natin. Kaso ayaw naman yun ng mama mo. Tapos, ang gusto niya, magluto na ako ng pagkain dahil nagugutom na sila. Sinaglalaba pa ako Ang dami pang masasakit na salitang sinabi niya sa akin. Sabi niya pa, na kahit na kailan hindi niya ako tatanggapin at yung anak ko. Kaya ayaw niya dyan sa pangalawa mong anak dahil lang sa akin. Tapos yung panganay mo naman, ang sabi niya pa sa akin na susunugin niya tong bahay kapag dalawa lang kami ni baby nasa loob. Tinitiis ko na nga sila. Tapos lalabas na ako pa rin yung masama. Huwag naman sana ganun, diba? Ha? Wala akong sinasabi na ganyan, ha? Nuknukan talaga ng pagkasinungaling itong babae na ito. Malamang siya na naman ang paniniwalaan dahil siya ang umiiyak. Isa sa mga taong mahirap pakisamahan ay yung sinungaling. Pero paano kung manugang mo ito mismo? Ganun ang problema ni Vivian sa kanyang manugang. Kahit na pagsabihan niya ito, mas lalo lang nagiging sinungaling. Tanging paglapit na lang kaya sa kadiliman ang maaaring maging sandalan para lang makapagbigay ng parusa? At ano kaya ang kahahantungan ng isang sinungaling na manugang? Hindi naman ganyan yung sinabi ko sa'yo, ma. O ito yung pinabibili mo sa akin. Ang sabi mo pa nga yung hindi masyadong hinog. Bakit ko naman po ipapabili yung hindi hinog? Ang asim naman po nun. Hindi po ako naglilihi sa mangga, ma. Kapapanganak ko lang po. Ano bang gusto mo? Ako na lang ang bibili. Hindi, sige, okay na yan. Binili naman niya ni mama Ibibigay mo ba yung pinampili ko riyan? Ibibigay ko kasing baon sana ni Jay para bukas. Ibabalik po? Akala ko po ba ang sabi ninyo libre niyo na ako? Hindi naman po ako yung nagpabili niyan. Ang sabi niyo po, sasabayan ninyo ako. Ay hindi. Hindi ko sinabi yun. Inutusan mo akong bumili dahil gusto mo kamong kumain ng mangga. Hala, hindi naman po ako magsisinungaling sa ganitong bagay, ma. Ayun talaga ang sinabi mo. Last money ko na kasi yan. Sige na, ako na lang ang magbibigay ng nagastos mo dyan. Magkano ba yan, ma? Saka bakit mo bibigyan ng baon si Jay? Di ba nagbigay na ako sa kanya nung nakaraan pa? Pang 1 linggo niya ng allowance yun, ha? May binayaran kasi ako sa school nila kaya nagastos ng anak mo yung pera na bigay mo. Hayaan mo, ako naman magbibigay para sa bata. Paano naman pong hindi kasi gagastos ang apo ninyo? Hinahayaan niyo magbabad sa computer shop. Ayun po, alam ko, panay ang Dota nun. Hindi naman naglalaro ng ganun ang apo ko. May project sa school nila, kailangan niya magpa-print. Hindi naman po siguro nagsisinungaling ang mga mata ko kapag sinabi kong nakita ko talaga siyang nasa computer shop at nakikipaglaro dun sa mga tambay dun. Nagmumura pa nga po yan Ay hindi yan totoo. Hindi ganyan ang apo ko. Paano po? Pinagtatanggol niyo siya. Nung nakaraan kami, nagpa-photocopy ako ng papel na hinahanap mo sa akin nung nanganak po ako. Ayun, nakita ko yung bata na yun. Walang ibang ginawa kundi ang maglaro. Aba, oras pa po yun ang klase nila ha. Sinuway ko. Nagalit ba naman sa akin dahil bakit ko daw iniistorbo ang laro niya? Kaya ayaw kong bigyan ng pera yung bata na yun Ang daming kabataan ngayong na-addict sa laro na yun. Hindi na nag-aaral. Tambay na lang sa computer shop. Yari sa akin yung bata na yan kapag uwi mamaya.
Hindi naman talaga naglalaro nun ng anak mo. Baka naman maling bata ang nakita nitong asawa mo. Ma, hindi po ako sinungaling. Alam ko po kung ano ang nakikita ko. Kahit na anong pagtatanggol ni Vivian sa kanyang apo, hindi pa rin siya pinaniwalaan ng kanyang anak. Halos 2 taon ng kasal sina Sheila at Bernard at may isa na silang anak na nasa 3 buwan na. Si Jay ay anak ni Bernard noong binata pa siya, sa una niyang nobya. Simula nung naghiwalay sila, iniwan na ang bata sa kanila at tanging si Vivian ang nagpalaki sa apo, kaya mas kilala niya ito. Ayaw kasi ni Sheila kay Jay, kaya lagi niya itong sinisiraan sa ama nito. Hindi niya tinatanggap bilang pamilya. Madalas na ang pakilala niya sa bata kapag may nagtatanong, kapatid lang o kaya ay pamangkin ni Bernard. Nakahiwalay naman ang bahay sina Vivian, pero madalas na nagpupunta siya sa bahay ng anak dahil tinatawag siya ng manugang niya para alagaan ang isa niya pang apo. May isa pang kapatid si Bernard, pero nasa Maynila ito at may asawa na rin. Isang beses, umuwi sa bahay si Jay na umiiyak. Oh, anong nangyari sa'yo, apo ko? Si Papa po sinapak ako. Ha? Bakit? Paano po sinumbong ng asawa niya na sinagot-sagot ko raw siya? Inuutusan lang naman daw po ako magugas ng plato. Hindi naman po yung totoo, la. Bukas kakausapin ko yung papa mo. Halika nga rito. Kaya naman pala namumulay ang pisngi mo. Ano ba naman yung papa mo? Sinasaktan ka pa. Ang liit na nga ng katawan mong bata ka. Gusto ka pang gulpihin? Ayoko na po doon, la. Hindi pwede dahil papa mo yun. May pamilya naman na po siya eh. Buti pa po kila tito. Ayos lang po ang pamilya nila. Mabait po yung asawa niya tapos hindi po sinungaling. Yung asawa ni Papa parang hindi po mabubuhay kung hindi po siya magsisinungaling eh. Ako na lang ang kakausap sa papa mo bukas. Nung pumunta si Vivian sa bahay ng anak, nakapasok na ito sa trabaho. Habang si Sheila naman, naiirita habang inaalagaan ang kanyang anak. Buti naman dumating ka na. Oh, patahanin mo tong bata na to. Naiinis ako. Ang ingay umiyak. Bilisan mo naman kumilos. Ano ba naman yan? Ito na nga lang ang ambag mo sa pamilyang to eh. Hindi mo pa magampanan na maayos. Sayang binibigay sa'yo ng asawa ko eh. Bakit hindi na lang kaya kayo kumuha ng yaya ng bata? Paano kami kukuha kung ibinibigay na sa'yo ng asawa ko yung dapat na ibabayad sa yaya? Matagal ko nang gustong kumuha, no? Kaso sinusustento sa inyong 2 ng apo mo. Bakit naman ganun ang ginawa ni Bernard sa apo ko? Hindi naman dapat ganun ang mga sumbong mo kasi. Mabait naman yung si Jay. Siya nga ang inuutusan mo maglaban ng mga damit ninyo, hindi ba? Tama lang yun. Pangdisiplina lang din sa bata yun, no? Huwag ka maawa. Tsaka bilang anak, normal lang na manilbihan siya dito. Kami rin ang nagbibigay ng pera sa kanya para makapag-aral. Dapat lang nabayaran niya yun sa pamamagitan ng pagsisilbi sa amin ng kapatid niya. Ano bang nireklamo mo dyan? Huwag mo sabihin dapat akong gumagawa nun. Inasawa ko ang anak mo. Ipinangako niya sa akin na pagsisilbihan niya ako at hindi niya ako gagawing katulong dito sa bahay niya. Pero wag ka naman sanang magsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling dahil tama ang lahat ng pinagsasabi ko. Ay, lalabas na ako. Hinihintay na ako ng mga kumari ko. Maglalaro pa kami. Iniwan ni Sheila ang anak niya sa kanyang biyenan. Ganun lagi ang ginagawa niya. Halos ayaw na nga niyang alagaan ng bata, kundi lang dahil sa anak niya ito at gusto ng asawa niya na siya ang mag-alaga sa bata. Nasaktan din naman si Vivian sa sinabi sa kanya na para bang nararamdaman niyang nagiging pabigat na siya. Matapos ang buong maghapon, hindi umuwi si Sheila. Nasa labas lang siya, nagsusugal kasama ang mga kaibigan niya. Matapos makatulog ng sanggol, si Vivian naman ang nag-asikaso sa bahay. Maalikabok, kaya naglinis siya. Ilang sandali lang ay dumating na ang kanyang apo galing sa paaralan. Wala na naman po si Tita Sheila. Oh, andyan ka na pala. Ay, sakto. Sige, apo ko.
ikaw na lang ang magsaing ha. Mamaya na ako magluluto ng ulam at hindi ko alam kung ano bang ulam ang lulutuin. Baka mamaya sabihin na naman ng asawa ng tatay ko na hindi na naman ako kumikilos dito. Uwi na rin tayo la kapag po parating na si Papa. Masama pa rin ba ang loob mo sa papa mo? Paano naman pong hindi sasama ang loob ko la? May pasa po ako. Nakita po to sa school kanina. Akala pa ng teacher ko nakipag-away ako. Hindi ko lang masabi na sinuntok ako ng tatay ko dahil naniwala siya sa sinungaling niyang asawa. Ay sige, mamaya ako na lang ang kakausap sa papa mo. Kahit nakausapin niyo po yun la, hindi pa rin yun maniniwala sa'yo. Iisang tao lang po ang kaya niyang pakinggan yung asawa niya lang. Kapag sa atin po sa ibang tao na, bingi na po siya. Kaya nga sabi ko doon na lang tayo kay Latito Pwede naman po na kapag 18 na ako, maghahanap na ako ng trabaho ko. Ano ka ba? Dapat tapusin mong pag-aaral mo hanggang sa kolehiyo. Ayoko na po la. Saka matanda na rin po ako, hindi pa ako tapos sa high school. Hindi yan. Kailangan makatapos ka ng kolehiyo para naman magkaroon ka ng mas magandang trabaho. Siya, kumilos ka na. Anong oras na? Silang maglola ang nag-asikaso sa bahay at sa sanggol. Nung gabi na, umuwi na rin si Sheila. Pagod na pagod pa siya. Mukhang talo dahil mainit ang ulo. Inutus-utusan niya pa si Jay na kuhanan siya ng tubig at imasahe ang paa niya, pero ang ginawa lang ng bata ay ang bigyan siya ng tubig. Hindi siya sinunod sa gusto niyang pagpapamasahe. Bakit hindi mo sinusunod ang utos ko sa'yo? Nagmamatapang ka bang bata ka? Bakit ko po kayo mamasahihin? Wala naman kayong ginagawa dito. Lola ko lang ang mamasahihin ko. Aba, kung hindi ka ba naman tarantadong bata ka? Galit na galit si Sheila at yun pa ang usapan na naabutan ng asawa niya. Ano nangyayari dito? Nagtatalo-talo na naman ba kayo? Paano yung anak mo hindi na naman sumusunod sa akin? Ano na naman bang ginawa mong bata ka? Di ba ang sabi ko sa'yo kapag inuutusan ka, susunod ka? Hindi mo pa kaya ang buhay mo. Nagpapahilot po siya sa akin Si Lola naman po yung mas pagod. Kami po yung naglinis dito sa bahay saka nag-alaga po kay baby. Ayan, marunong na magsinungaling ang anak mo. Ganyan ata kapag puro walang kwenta ang mga barkada. Nagsasama kasi yan doon kay Joker Hindi ako sinungaling. Hindi nagsisinungaling ang apo ko. Ano pa bang magagawa ko? Malamang kakampihan ng lola ang apo niya. Para naman palang wala yung nagawa ko rito sa bahay. Ang aga kong nagising, nagluto ako ng almusal at pangbaon natin. Pagtapos nun, inalagaan ko ang anak natin. Maghapon yan. Tapos, naglilinis pa ako sa bahay. Hindi pa nga ako nakakapagluto ng ulam dahil sa sobrang pagod ko. Magpapamasahe na lang ako. Sama pa ng loob ko. Gagawan pa ako ng kwento. Basta ako, alam ko kung ano ang totoo. Ako nagpapakahirap sa bahay. Tapos, ako na lang palagi yung nagmumukhang masama. Ako ang nag-alaga sa apo ko buong maghapon. Kaya hindi pa nakakaluto ng ulam dahil hindi ko alam kung anong luto ng ulam ang gusto ninyo. Ma, huwag niyo naman po akong ipahamak dito. May respeto po ako sa inyo bilang kayo ang nanay ng asawa ko. Pero hindi naman po ako papayag na sisiraan ninyo po ako. Alam po nating dalawa kung sino ang nagsasabi ng totoo at ang nagsisinungaling. Basta, alam kong hindi ako nagsisinungaling. Ikaw kaya ang sinungaling. Tumigil ka na, Jay. Huwag kang bastos, ha? Baka gusto mong matanggal lahat ng ngipin mo kapag sinapak pa kita. Ma, bakit naman po ganito? Kaya nga sa'yo na ako lumalapit at nakikiusap dahil alam ko po na kaya mong tulungan na mag-ina ko. Hindi ko pa nga sinabi yung kanina. Pinapakarga ko lang si baby. Tapos sinabihan na agad akong dapat nagpapaalaga na lang ako sa iba. Paano naman kasi kami kukuha ng yaya kung may ibang gastos? Sumasama po talaga ang loob ko sa totoo lang. Ang dami kong kinikim-kim na sama ng loob, hindi ko lang masabi. Ma, alam mo naman na wala kaming budget. Bakit naman po ganun? Wala akong sinabi na ganon. Sige, timbangin mo na lang kung sino ang nagsasabi ng totoo sa amin. Tita, alam naman po nating si Lola yung nagsasabi ng totoo. Kayo magkakampi, isa lang ako. Ano ba namang laban ko sa inyong dalawa? Tama na nga. Ang gulo na nga sa trabaho ko tapos magulo rin ang aabutan ko rito sa bahay.
Mamaya po ma, mag-uusap tayo. Hindi na. Uuwi na kami ng apo ko. Huwag ka na rin palang mag-abala na magbigay pa sa akin ng pera. Dahil may isa pa naman akong anak na magpapadala sa akin. Pwede rin akong mamasukan sa ibang bahay. Yung ibibigay ninyo sa akin, itabi ninyo para makakuha kayo ng yaya. Hayaan mo na, love. Sumasama na ang loob ni Mama. Ang sama ko namang tao. Ayoko naman machismis sa labas. Hindi ako tsismosa. Pero po may mga kumakalat na paninira tungkol sa akin na wala raw akong pakinabang sa loob ng bahay. Naiiyak na lang ako mag-isa eh. Dahil sino naman magpapakalat nun? Tayo lang naman nandito sa bahay eh. Hindi na nga ako kumikibo, Ma. Kapag lagi mo akong pinagsasabihan. Uuwi na lang kami. Nagpatuloy ang pagpapaawa ni Sheila. Habang palabas ang maglola, naririnig pa nilang umiiyak ito para lang mas paniwalaan at kaawaan ng kanyang asawa. Pagka-uwi nila, ilang sandali lang din ay naroon sa bahay nila si Bernard para lang makausap ang kanyang ina. Basta ang alam ko, wala akong ginagawang masama sa kanya. Hindi ko siya pinagsasalitaan ng kahit na anong masasakit na salita. Isa pa, kilala mo naman siguro ako. Hindi ako nagsisinungaling. Mabait ako. Kapag may kailangan kayo, mabilis nyo lang akong natatakbuhan. Alam ko naman yun, ma. Pero hindi rin naman sinungaling si Sheila. Kilala ko rin naman po yung asawa ko eh. Bakit ba sumunod ka pa rito? Ha? Hindi mo rin naman pala ako pakikinggan at paniniwalaan. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sana naman po maging mabait naman kayo sa asawa ko. Ramdam ko noon pa man na hindi nyo siya tanggap. Dahil iniisip nyo pa rin na magkakabalikan kami ng nanay ni Jay. Ma, matagal na kami hiwalay noon. May asawa ng bago yun. Kaya nga iniwan niya sa atin si Jay, di ba? Hindi ako umaasang magkakabalikan kayo. Dahil buhay nyo yan. Desisyon nyo yan. Ang naging ayaw ko sa asawa mo ay yung hindi siya nagsasabi ng totoo. Lagi na lang siya yung mukhang aping-api. Kahit naman na siya ang may maling nagawa. Kanina, kami lang naman talaga ni Jay ang nasa bahay. Bakit ba ako nagpapaliwanag pa? Hindi mo rin naman ako paniniwalaan. Ayoko po kasi na magkalamat yung relasyon yung dalawa. Gusto ko po na maging maayos at masaya po ang pamilya natin. Mangyayari lang siguro ang gusto mo kapag ang asawa mo mismo ang nagbago. Yung hindi na siya magkukwento ng kasinungalingan sa'yo. O kung ikaw mismo ang magbabago, yung matututo kang tingnan ang buong katotohanan. Kaso, mukhang malabo sa dalawa na yon na mangyari. Saka si Jay, huwag niyo naman po sana laging kampihan yung bata. Dinidisiplina ko yan bilang anak ko. Ako po ang tatay niyan, huwag niyo naman laging pagtakpan. Ikaw ang ama, pero hindi mo kilala ang anak mo. Mas pinaniniwalaan mong asawa mo. Kung nagpakatatay ka dyan sa anak mo, sana kasama mo yan sa bahay. Hindi ba? Hindi sana ako ang binubuntutan ng anak mo. Kinukuha ko nga siya yung may ayaw dahil alam niyang walang kakampi sa mga mali niyang gawa kapag nasa akin siya. Hindi katulad kapag kasama ka niya. Sige na, umuwi ka na at baka kung ano pang masabi ng asawa mo. Tutulungan niyo pa rin naman ako, di ba ma? Hindi ko alam. May asawa ka. Dapat siyang mag-alaga sa anak niya. Bakit hindi kayo humingi ng tulong doon sa nanay niya? Yon ang paalagain ninyo ng anak ninyo. Tama na isang apo na lang ang inaalagaan ko. Kawawa naman yung anak namin kung hindi mo tatanggapin. Ang unfair naman nun, ma. Kung galit ka sa akin o sa asawa ko, huwag naman sanang damay ang bata. Bakit? Sinabi ko bang hindi ko tanggap ang apo ko? Ang sabi ko, tama ng isa lang ang inaalagaan ko. Hindi ibig sabihin na hindi ko inaalagaan ang anak mo, ayoko na sa kanya. Para naman matuto ang asawa mo na hindi umaasa sa akin. Para naman matuto kayo sa buhay ninyo. Kahit na anong pakiusap ni Bernard, hindi niya napilit ang ina na bumalik sa bahay nila para tulungan si Sheila na alagaan ang anak nito. Kahit na nais makita ni Vivian ang kanyang apo, tinitiis niya dahil ayaw niyang maging dahilan lang din siya ng problema kapag pinatulan niya ang pagiging sinungaling ni Sheila.
Hanggang sa isang araw, umuwi si Jay ng gabi. Saan ka galing? Sa bahay po ni Papa. Sinundo po ako sa school ni Tita eh. Oy, bakit daw? Pinaglaba po ako at pinaglinis ng bahay. Naiinis nga po siya kasi hindi kayo nagpupunta doon. Kung ano-ano pong pinagsasasabi niya. Ang sabi niya pa po, nagpapakasarap lang kayo sa buhay. Ni hindi niyo man lang maalagaan ang apo niyo. Gusto niyo raw siya pa mag-alaga sa anak niya. Aba, natural lang naman na ganun, ano? Ano bang akala niya dahil lang sa malapit ako at lola ako eh? Ako na lang yung dapat mag-aalaga sa anak niya? Hindi yun ganun. Sabi niya nga po, pinipilit na niya si Papa na doon na ako titira eh. Ayoko po 70 na ako ha. Birthday ko na nga next month eh. 80 na ako noon, hindi na po papayag na mamanduhan nila ako. Basta magtatrabaho ako para sa pag-aaral ko. Ayoko po dun sa asawa ni Papa eh. Inaaway din kayo nun. Tapos napakasinungaling pa. Pag uwi ni Papa kanina, ang sumbong pa naman niya, nagdadabog daw po ako dahil inuutusan ako. Tapos pinapabantay pa sa akin yung kapatid ko dahil naglalaba siya. Tumakas daw po ako para maglaro ng Dota. Hindi naman po ako naglalaro nun. Bakit naman kaya ganyan ang asawa ng papa mo? Basta kapag may trabaho na po ako ilalayo na po kita rito. Hayaan ko na lang si Papa dun sa bago niyang pamilya. Basta, tayo na lang dalawa ang pamilya. Sa totoo lang, ayaw naman ni Vivian na nagsasabi ng ganong salita ang kanyang apo. Lalo na at tatay ni Jay ang tila ba tinatakwil na ng bata. Hindi niya ganon pinalaki ang apo. Pero hindi niya rin naman ito masisi dahil sa may kakaiba nga naman talagang pag-uugali si Sheila. Ilang araw pa ulit ang lumipas, hindi talaga tinutulungan ni Vivian ang kanyang manugang. Isang umaga, Sabado noon at walang pasok sa paaralan si Jay, kaya nasa bahay siya ng kanyang ama dahil kailangan niyang bantayan ang kapatid niya. Nasa labas lang sila, nagpapaaraw. Dahil malapit nga lang si Vivian doon, tanaw niya ang apo niyang nasa labas. Maya-maya pa, nakita niyang hinihila ni Sheila si Jay sa mismong patilya nito. Kamuntikan pa ngang mabitawan ng sanggol na hawak ng binatilyo. Aba, loko yun ah. Wala siguro si Bernard kaya ganyan na naman umastayang si Sheila. Teka nga lang, ayoko na sanang magpunta pero baka saktan ng apo ko eh. Tumayo si Vivian para lang pumunta sa kabilang bahay. Naabutan niyang nagpapaliwanag si Jay sa kanyang madrasta. Paano ko naman kasi gagawin yun? Nakita mo na nga na pinapaarawan ko ng kapatid ko. Dapat nga ikaw gumagawa nito eh. Sumasagot ka pa ngayon. Nagpapatimpla lang ako ng kape, hindi mo pa magawa. Inutil ka talagang bata ka eh, no? Kaya dapat hindi ka na pinapaaral ng asawa ko. Wala ka naman ding magiging pakinabang sa amin. Mas wala kang pakinabang. Yung sarili mo ang anak, hindi mo maalagaan eh. Ang dali lang naman sana nito dahil mabait naman tong kapatid ko. Sana hindi ka na lang nag-anak kung ganyan ka. Bastos ka! Ayan, tama lang sa'yo masampal ka. Buwisik na bata na to. Hoy! Huwag mo kang saktan ng apo ko! Ayan, andito ka na rin. Paglutuan mo na kami ng pagkain. Mamaya yan uuwi na si Bernard. May binili lang saglit na gamit niya. Bakit ako magluluto sa inyo? Akala ko ba kukuha kayo ng kasambahay? Paano nga kami makakakuha kung nagsusustento kami sa inyong mga palamunin kayo? Hindi ko kinukuha ang pera ng asawa mo, ha? Ibinabalik ko sa kanya. Isa pang kabastusan mo sa akin, makakatikim ka talaga. Talaga ba? Di mamatay kayo niyan sa gutom kung hindi magbibigay ang asawa ko? Ito na nga lang yung magiging pakinabang namin sa inyo eh. Ha? Hindi mo pa magampanan ng maayos. Maninilbihan ka lang naman sa amin. At siyang apo mo, kaya matigas ang ulo niyan? Paano? Wala kang ibang ginawa kundi ang turuan siyang maging bastos at masama. Baka nga tinuturuan mo pa yung magshabu eh. Sakto na nung sinampal ni Vivian ang manugang, dumating naman si Bernard. Yung sampal lang ang naabutan niya kaya umiyak na si Sheila para lang magpaawa sa kanyang asawa. Aping-api na naman siya sa paningin ni Bernard. Love, bakit ba ayaw sa akin ng mama mo? Sinampal niya ako. Ano ba naman kayo, ma? Bakit hindi ko sasampalin yung asawa mo? Sobra na yan eh.
Ang bastos ng bunganga. Sinaway ko lang siya. Paano sinasaktan niyang apo ko? Tinutulungan na nga lang siya ni Jay. Isa pa, wala akong obligasyon sa inyong dalawa, ha? Wala akong obligasyon sa pamilya na to. Kaya wag ninyo akong mapilit-pilit na gawin ang utos ninyo sa akin, ha? Hindi naman totoo yun. Hindi ko naman sasaktan si Jay kung walang dahilan. Hindi naman ako kasing baliw ng mama mo para bigla lang akong saktan. Parang anak ko na rin naman si Jay eh. Kaya dinidisiplina ko siya. Masama ba yun? Ha? Paano? Nahuli ko siya naninigarilyo habang hawak si baby. Para namang di sa kalusugan niya yung ginagawa ko. Tsaka para di sa anak natin. Kaso, ayaw naman yun ng mama mo. Tapos ang gusto niya magluto na ako ng pagkain dahil nagugutom na sila. Sa naglalaba pa ako. Ang dami pang masasakit na salitang sinabi niya sa akin eh. Sabi niya pa na kahit na kailan, hindi niya ako tatanggapin at yung anak ko. Kaya ayaw niya dyan sa pangalawa mong anak dahil lang sa akin. Tapos yung panganay mo naman, ang sabi niya pa sa akin susunugin niya itong bahay kapag dalawa lang kami ni baby sa loob. Tinitiis ko na nga sila tapos lalabas na ako pa rin ng masama. Huwag naman sana ganun, di ba? Ha? Wala akong sinasabi na ganyan, ha? Nuknukan talaga ng pagkasinungaling itong babae na to. Malamang siya naman ang paniniwalaan dahil siya ang umiiyak. Masama na talaga ang ugali nitong si Jay eh. Dito ka sa poder ko para madisiplina ka. 70 na ako. Matanda na ako kaya pwede na akong pumili ng desisyon ko sa buhay. Ayoko rito sa bahay nyo. Kapag nag-18 ako, hindi na ako magpapakita sa inyo. Nakita mo na yung ganyang ugali, ma? Tapos ipaglalaban mo pa yan? Ipaglalaban tong apo ko dahil pinagtutulungan niyo siya. Hindi naman po pinagtutulungan at kinakawawa ang apo niyo Ang sinasabi lang po ng asawa ko, para pumapunta yan sa tuwid na landas. Ikaw muna ang dalhin ng asawa mo sa tuwid na landas. Oo, sige, pasaway ang apo ko. Dahil noong kabataan ni Bernard, ganyan din naman siya kapasaway. Pero ang hindi ko kailanman matatanggap ay yung sinungaling na tao. Yon ang pinakakinasusuklaman kong klase ng tao dito sa mundo. At total, lagi mo namang sinasabi na hindi kita tanggap. Ay, oo, hindi talaga. Ma, ayusin nyo naman ang pakikitungo at pakikipag-usap sa asawa ko. Wala ka kasing alam. Huwag niyo akong patitigilin sa pagsasalita ko. Dahil kahit na anong mangyari, ako ang ina mo. Mas matanda ako sa inyo. Kung mas papanigan mong asawa mo, hindi ko na ipaglalaban ang sarili ko. Pero huwag niyong ipipilit na masama ang apo ko. Huwag kang umasta na parang mabuti kang ama sa kanya at sabihin sa aking hindi ko siya maayos na napalaki. Baka nakakalimutan mo. Pagkapanganak pa lang dyan, ako nang kasama niyan. Ikaw lang ang tatay ng apo ko. Pero hindi ikaw ang nagpalaki dyan. Ay, sumasakit na naman ang puso ko. Kung puro ganito tayo mag-usap, siguro nga, huwag na lang tayo magpansinan. Tara na, Jay. Hindi na naghintay ng kahit na anong paliwanag si Vivian mula sa kanyang anak dahil magpapatuloy lang ang awayan nila. Ipagtatanggol ni Bernard ang asawa niya habang ipagtatanggol naman ni Vivian ang kanyang apo. Una pa lang sinabi na ni Vivian sa anak na sana kung mag-aasawa siya, piliin niya ay yung babae na tatanggapin ang nauna niyang anak. Mabait naman si Jay. Sadyang lumaki lang din itong kayang ipaglaban ang sarili, lalo na kung alam niyang nasa tama siya. Dahil binili na sa kanya ni Vivian na huwag siyang basta magpapaapi kahit nakapamilya niya pa ang aapi sa kanya. Pero kahit na ganon, nagbibigay pa rin si Bernard ng pera sa kanyang anak para nga sa pag-aaral nito. Ilang linggo pa ang lumipas, hindi na natiis ni Bernard na kausapin ang ina. Sorry na po, ma. Galit ka pa ba sa akin? Hindi ako galit. Masama lang talaga ang loob ko. Lagi mo nalang ginagano ng anak mo. Parang nung dati mong nobya. Mas pinakinggan mo yun kesa sa anak mo. Alam mo, buti pa talaga yung dati mong nobya na si Marie. Ang bait nun. Tapos ang bait niya sa anak mo. Maaasahan pa. Maalaga at masipag.
Kung yun na lang sanang naging asawa mo. Ma, hiwalay na kami, saka kasal na po ako. Makikita nyo naman na mabait talaga ang asawa ko. Nape-pressure lang siya sa buhay may asawa. Tapos kapapanganak niya lang. Alam nyo naman po ang ugali ng mga bagong panganak lang, di ba? Kaya sana naman intindihin nyo pa siya. Kapag kinilala nyo siya, malalaman nyo ang dahilan kung bakit siya naging asawa ko. Ewan ko. Isang ugali niya lang naman yung sanang binabago niya. Yung pagiging sinungaling niya. Baka naman po kasi hindi lang kayo nagkakaintindihan ni Sheila. Kaya akala nyo yung sinasabi niya kasinungalingan. Hindi ako mali ng intindi. Palagi niyang binabaliktad kung anong napag-usapan namin. Ayan na naman tayo, May. Akala ko ba bati na tayo? Basta, kapag may nangyari pa at ang asawa mo ulit ang pakikinggan mo lang. Baka hindi na talaga kita matitiis kahit na humingi ka pa ng tawad sa akin. Isa pa, dapat matuto rin ang asawa mong humingi ng tawad, lalo na kapag alam niyang mali siya. Hindi yung mas lalo niyang tataasan ng pride niya. Opo ma, kinausap ko naman na siya eh. Saka ang sabi niya, aayusin niya na yung pakikitungo niya kay Jay. Pero aminin naman natin na matigas naman talaga ang ulo ng anak ko. Kasi kahit ako minsan, di niya sinusunod. Para na bang hindi mo alam ang ugali ng mga kabataan ngayon? Pero kapag dinidisiplina ko ang anak ko, ma, hayaan niyo naman ako. Basta't nasa tama lang din ang pagdisiplina mo sa anak mo. Hindi yung maling sumbong lang sa'yo, yun ang paniniwalaan mo. Kasi kawawa naman si Jay. Tandaan mo, lumalaki na ang anak mo. Nasa wastong edad na yan. Kung magagalit yan sa'yo, baka tuluyan na niyang putulin ang ugnayan ninyo. Ako na nga lang ang nagpapaalala sa bata na yan na tatay ka pa rin niya. Ayaw na lang din yung pag-uugali ng asawa mo at yung pagiging sinungaling. Nagkaayos sila nung mga oras na yon. Kaya napakiusapan na ulit ni Bernard ang ina na tulungan at gabayan ang asawa niya. Lalo na kapag wala siya at naghahanap buhay para sa kanila. Pumayag naman si Vivian pero sa kondisyon na kapag gusto niya lang at siya ang kusang pupunta at uuwi kapag ayaw na niyang mag-alaga ng apo niya. Dahil gabay lang naman talaga ang kailangan niyang ibigay. Hindi ang pag-ako ng responsibilidad na dapat ay si Sheila ang gagawa. Nung unang linggo, akala nila ay nagbago na si Sheila pero isang beses pa umuwi si Bernard, sakto nakaalis lang ni Vivian. Umuwi siya ng bahay nila dahil masama ang pakiramdam niya. Ang naiwan lang doon ay ang panganay na anak ni Bernard. Bakit umuwi na pala agad si mama? May pasalubong pa naman ako. Iuwi mo na lang to sa kanya mamaya, Jay. Umuwi na nga po ako ngayon eh. Ha? Hindi pa nga tayo naghahaponan, naalis ka na. Sabayan mo na kami. Si Lola po ang sasabayan ko. Dahil wala po yung kasabay ngayon eh. Iuwi ko na po to pa. Sige. Tapos sabihin mo na uminom na siya ng gamot niya ha. Paano ba naman kasing hindi uuwi ng maaga si mama mo? Masama na naman ata ang loob niya sa akin. Ha? Bakit? Ano na naman ba nangyari kanina? Wala naman pong sama ng loob sa inyo si Lola eh. Saka hindi naman po kayo nag-usap kanina. Masama ang pakiramdam ni Lola kagabi pa pero nagpunta po rito para alagaan ang kapatid ko. Hindi mo naman kasi alam yon. Hindi rin naman ikaw ang kinakausap ko, kaya pwede bang manahimik ka muna? Usap matanda to. Hindi lahat ng bagay alam mo. May mga usapan na hindi mo dapat naririnig. Ano nga yun nangyari? Hindi ko alam paano nagsimula yon. Basta naiinis na lang siya isang araw sa akin. Tapos, ang sabi niya pa na sana raw yung isang ex mo na lang ang naging asawa mo. Kung hindi lang naman daw kita inagaw at pinikot, siguro yun daw ang manugang niya. Kaya nga no umuwi ka ng isang araw, umiiyak ako dahil dun eh. Kinikim-kim ko na lang ang sama ng loob ko dahil ayoko naman na kayo ng mama mo ang magkaroon ng samaan ng loob. Nagiging maayos na nga kayo eh. Kaya ako na lang lagi nag-a-adjust kapag ganyan ang mama mo. Nilulunok ko na lang yung kung anong masasakit na salita na sinasabi niya sa akin eh. Pero ngayon, hindi ko na matiis. Kasi ang sama talaga ng loob ko. Wala namang sinasabing ganyan si Lola eh. Saka hindi naman yung nagsasalita ng ganyan. Anong akala mo sa akin nagsisinungaling? Parehas lang kayo ng lola mo.
Lagi na lang akong pinagbibintangan na sinungaling. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko nga alam kung bakit lagi niya sinasabing inagaw ko lang si Bernard. Ako naman ang pinili niya kaysa doon sa ex niya. Tsaka ano naman magagawa ko? Kung ako yung pinakasalan. Ginawa ko naman ng lahat para matanggap niya ako Pero hindi ko alam kung bakit at ano ang nakikita niyang mali sa akin. Yan po mismo mali sa inyo. Yung lagi na lang kayong gumagawa ng kwento kahit na hindi naman talaga nangyari. Tapos lagi niyong pinapahamak ang lola ko. Si Papa naman maniniwala yan sa'yo. Jay, tumahimik ka na Sinabi ko sa'yo na huwag kang sasagot, di ba? Di mo na ginagalang ang tita mo Di niya nga po ginagalang si Lola O bakit? Ano bang sinabi ko tungkol sa lola mo? Totoo naman na ang dami niyang masasakit na salita na sinasabi sa akin Paano mo yun malalaman? Lagi ka naman wala rito sa bahay. Uuwi ka lang kapag kakain na. Andyan ka madalas sa mga barkada mong mga tambay at mga adik. Lagi na nga ako nandito. Ako nag-aalaga sa kapatid ko. Baka ikaw yung laging tambay dyan sa labas. Paano wala kang ibang ginawa kundi magsugal? Nakita mo na kung sino ang sinungaling sa amin ng anak mo? Paano yan hindi magiging sinungaling? Kung hindi sinungaling ang nagpalaki sa kanya. Malamang yan yung turo sa kanya ng lola niya. Siya yung nakalakihan niya. Hindi na magbabago yung anak mo. Hindi na yan kaya ng simpleng disiplina lang. Ang dapat dyan, nilulumpo para naman magtanda. Ikaw ang dapat putulan ng dila dahil wala kang ibang ginawa kundi ang magsinungaling. O ayan, tama lang yung ginawa mo sa anak mo. Hindi nga lang dapat suntok ang inabot niyan Hindi yan madadala sa ganyan dahil alam naman niya na tutulungan lang siya ng lola niya. Dapat dyan gulpihin mo na. Kahit kailan ang tigas ng ulo mong bata ka. Ngayon palang alam ko nang walang magandang mangyayari sa buhay at kinabukasan mo. Di ka marunong makinig sa tatay mo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Na huwag mong babastusin ang asawa ko. Tama na po ba? Ang sakit na. Huwag kang titigil para madala yung bata na yan. Para malaman niya kung anong pagkakamaling nagagawa niya. Kasi kung palalampasin mo yan palagi, hindi yan madadala. Lagi lang yung sasagot at mambabastos sa atin. Paano pa kapag lumaki niya ang bata na yan? Hindi tumigil si Bernard na bugbugin ng kanyang anak dahil na rin sa pag-udyok sa kanya ng kanyang asawa. Puro dugo ang mukha ng kanyang anak. May mga ngipin din na natanggal. Kaya nung umuwi si Jay, agad siyang isinugod sa ospital ng kanyang lola dahil mukhang maraming dugo na rin ang nawala sa bata. Masama ang pakiramdam ni Vivian pero sinugod niya ang kanyang anak at asawa nito kahit 10 oras na ng gabi. Galit na galit talaga siya. Ano na naman ba ang ginagawa mo rito? Tulog na kami Alam mo naman nagpapahinga mga tao. Bakit mo ko sinampal? Walang hiya kayong mag-asawa. Nasaan na yan si Bernard? Bernard! Lumabas ka nga rin, hayop ka! Bakit nagagalit ka na naman, Ma? Paano? Ako yung sinisisi niya kung bakit binugbog mo ang anak mo. Ako na lang palaging nakikita niyang nanay mo. Lagi na lang ako yung mali. Disiplina lang yun, Ma. Disiplina? Doong ganong edad ka ba? Binugbog ka ng tatay mo nung nahuli ka ng naninigarilyo? Ha? Binugbog ka ba namin nung nakabuntis ka kahit na nag-aaral ka pa? Ang dami mong katarantaduhan nung kaedad ka niya. Pero hindi ka namin sinaktan. Tapos yung anak mo na hindi mo naman pinalaki. Ganon ka magdisiplina? Bakit hindi yung sinungaling at masamang ugali mong asawang disiplinahin mo? May ginawa po kasi ang apo mo, Ma. Tsaka bakit po hindi ninyo hayaan ang anak ninyo na bigyan ng leksyon ng apo nyo? Hindi nyo naman po kasi binibigyan ng totoong leksyon yung bata na yun Manahimik ka! Wala kang karapatang sabihin sa akin kung anong dapat kong gawin. Naging ina ako bago ako naging lola. Ang alam ko rito, ikaw ang walang kwenta. Matitiis ko pang ginagawa mo sa akin. Pero yung gaganituhin mo, ninyo, ang apo ko. Yon ang kailanman hindi ko matatanggap. Magsinungaling ka na hanggat gusto mo. Huwag lang aabot sa ganon ang gagawin ninyo sa apo ko. Ito, sa harap na ng asawa mo, sasabihin ko.
Para hindi ka na magsinungaling at magpaawa. Itong sasabihin ko, totoo ito. Wala kang kwentang babae. Oo, wala talaga. Isipin mo yon. Mismong anak mo, hindi mo nga maalagaan. Inaasa mo yun kay Jay at sa akin. Wala kang ibang ginawa kundi ang magsugal. Gusto mo lagi ka namin pagsisilbihan dahil asawa ka ni Bernard? Kung tutuusin, hindi niyo dapat inaasa sa akin ang pagtulong sa inyo Pamilya niyo yan. Kawawa ang apo kong yan dahil ikaw ang naging nanay niya. Ma, huwag naman kayong ganyan magsalita. May damdamin naman ang asawa ko. Wala akong pakialam sa nararamdaman ng lintik na yan. Yung damdamin ng anak mo, iniisip mo ba? Isang pagkakamali pa, Bernard, Papaluin kita ng tubo sa ulo. Tapos sasabihin kong pagdisiplina ko yun sa'yo bilang nanay mo. Wag kayong lalapit sa amin, Lalo na sa apo ko. Mga buwisit kayo! Hindi na maikakaila ang galit na nararamdaman ni Vivian. Ni minsan, hindi niya pinagbuhatan ng kamay ang kanyang apo, maging ang anak niya. Kaya hindi niya matatanggap na sasaktan lang ito ng 2 taong wala namang naging ambag sa pagpapalaki kay Jay, maliban sa pagbibigay ng sustento na pera. Nung nakalabas na ng ospital si Jay, masama pa rin ang loob ni Vivian. Ang dami niyang kinikimkim, kaya madalas na nananakit ang kanyang dibdib. Wala na akong ngipin sa harapan, la. 2 putong nawala sa harapan, tapos 2 rin po sa panga. Ang pangit po tignan, no? Ang sabi naman, pwede yang ipapostiso. Hayaan mo, yun ang pag-iipunan ko ngayon, Huwag na po, la. Ako na lang po mag-iipon nun. Happy birthday pala. Pasensya ka na kung pansit lang ang mailuluto ko ngayon. Nagpadala ang tito mo sa akin. Tapos ibinayad ko sa kuryente natin. Nagbigay ng pera ang tatay mo. Ibinalik ko doon sa asawa niya. Ayoko na dun sa kanila, la. Dito na lang ako. 80 na po ako. Pwede na ako magtrabaho. Huwag na po tayong umasa sa kanila. Teka. Okay lang po ba kayo? Parang nitong mga nakaraan napapansin ko po. Parang namumutla kayo. Oo, ayos lang ako. Medyo masama pa rin ang pakiramdam ko pero kaya ko naman. Naninikip pa rin po ba ang dibdib nyo? Oo. Baka po kakaisip nyo yan sa mga nangyayari. Sorry po kung dumadagdag pa ako sa inaalala nyo. Ano ka ba? Mag-aalala talaga ako sa'yo. Apo kita Tsaka hindi naman tama na bugbugin ka lang bigla. Ang kapal kasi ng mukha ng Sheila na yon. Galit na galit talaga ako sa kanya sa totoo lang. Ito na naman. Kumikirot na naman ang dibdib ko. Aray. Magpahinga ka po muna, la. Sabi ko na nga huwag na natin pag-usapan yung mga yun. Kasi baka mapano ka pa. Sandali lang, ikukuha kita ng tubig. Hilutin mo na lang muna itong kamay ko. Namamanhid. Hindi ko maramdaman. Naku, ano po ba nangyayari sa inyo, la? Ayoko pa naman po nagkakasakit kayo. Kaya ko yan. Ano ka ba naman? Ngayon lang naman to. Mag-iisang linggo na po kayong ganito, la. Natatakot po akong iwan kayo. Baka mamaya kung ano mangyari sa inyo Sinong tutulong sa inyo dito? Halos 1 oras lang din ang lumipas nung kahit paano ay naging maayos na si Vivian. Hindi na muna nila pinag-usapan si Sheila dahil baka kung ano na naman ang maramdaman ng matanda. May kinikimkim talaga siyang sama ng loob, lalo na sa anak niya. Ilang linggo ang lumipas, nagkaroon ng trabaho sa palengke si Jay. Pinagsasabay niya ang pagiging kargador ng isda sa umaga at ang pag-aaral niya sa hapon. Ang lola naman niya, minsan namamasukan bilang tagalinis. Minsan naman, nasa bahay lang nagpapahinga. Kada bigay ng pera sa kanila ni Bernard, binabalik ito ni Vivian. Ang tinatanggap lang na pera ng matanda ay ang bigay ng isa niyang anak. Isang araw, pumunta si Sheila sa bahay nila. May dalang grocery. Bigay ng asawa ko. Tanggapin mo na yan. Masyado kang ano dyan. Akala mo naman lagi kang susuyuin. Kunin mo yan. Hindi ko yan kailangan. Sus, kunwari ka pa Yung apo mo, hinahayaan mo magtrabaho para sa'yo. Hindi mo kasi tanggapin yan.
Ang taas din ng pride mo, no? Nagugutuman na nga kayo eh. Hindi ka nalang magpasalamat na inaalala ka pa ng anak mo kahit na kung ano-anong ginagawa mong masira lang kami. Anong pinagsasabi mong para lang masira kayo? Kung gusto kong maghiwalay kayo, hindi pa kayo na ikakasal, ginawa ko na sana yon. Sana nga, no? Ganun na lang ang ginawa ko. O ano, kukunin mo ba to o hindi? 10 kilong bigas na yan, oh. Hindi ko kukunin yan. Isusumbat nyo na naman sa amin yan. Ni wala ngang pakialam ang asawa mo noong birthday ng anak niya. Ni hindi kayo marunong humingi ng tawad. At bakit naman ka may hihingi ng sorry? Hindi mo lang kasi matanggap na dinidisiplina ng asawa ko yung swail niyang anak. Panay kayo takip sa pagkakamali ng batang yun. Umalis ka na nga. Mamaya kung ano namang isumbong mo sa asawa mo. Puro naman kasinungalingan. Eh di wag kung ayaw mo. Napaka-arte mo. Umalis si Sheila na kung ano-anong sinasabi niya sa kanyang biyanan. Nung umuwi siya sa bahay nila, naabutan niya ang asawa niyang nasa sala habang bitbit ang anak nila. Napatingin pa si Bernard sa inuwing grocery ng asawa. Hindi kinuha ni Mama? Hindi. Nagalit pa nga. Inihagis pa nga sa mukha ko tong isang plastiko. Nagagalit pa nga siya sa akin. Ang sabi niya, bakit daw ito lang yung ibibigay sa kanya? Eh hindi na lang daw niya tatanggapin. Buti pa nga raw yung kapatid mo, ang laki ng ibinibigay sa kanya. Ewan ko, mukhang galit pa rin si mama mo eh. Sabi niya pa nga sa akin na ayaw niya pa akong makita. Kahit na sino raw sa atin. Ako na lang ang kakausap kay Mama. Wag na. Ayaw niya talaga. Baka masampal ka lang nun. Galit siya kasi gusto niya may grocery na, may pera pa. Eh hindi raw siya tatanggap ng kaunti lang. Alam mo, love, sa totoo lang ha, may iba pa nga akong naririnig na sinasabi ng mama mo tungkol sa atin eh. Ipinagkakalat niya rin sa mga kamag-anak ninyo at sa ibang tao na hindi mo naman daw talaga anak yung anak natin. Kasi, bakit mismong mama mo yung maninira sa ating dalawa? Hindi ko nga rin alam eh. Masama lang talaga siguro ang loob niya dun sa ginawa ko kay Jay. Kahit naman noon pa ganyan na siya sa akin eh. Hindi mo pa nga sinasaktan yung apo niya, iba na siya makatingin sa akin. Galit talaga siguro siya dahil alam niyang baka kapag nag-asawa ka, wala na siyang perang makukuha. Ayan, gaya niyan. Lumiit yung bigay mo, kaya sa akin niya sinisisi lahat. Alam mo ba, hindi ko na to sinabi sa'yo noon eh. Pero pinagmumura ako ng mama mo. Buntis ako noon. Talagang grabe. Akala ko nga susuko na ako noon. Pero iniisip ko na lang na mahal mo ko at ako ang asawa mo. Tsaka may pamilya na tayong binuo. Dagdag pa yung kabastusan ng anak mo. Eh ngayon nga may nababalitaan ako. Tulak na raw yung anak mo doon sa palengke. Lagi raw yung nakikita doon tuwing madaling araw nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Kaya pala kahit wala kang maibigay meron silang pera. Ayun. Ganon sigurong buhay ang gusto ng mama mo para sa anak mo. Kaya kinukonsinti niya kahit na mali yung ginagawa. Saan mo nalaman? Ang sabi sa akin, nagkakargador nga raw si Jay. Sabi ko naman kay Mama ako na magpapaaral sa bata. Kaso ayaw naman tanggapin kahit ni Jay. 2 taon na lang tapos na siya sa kolehiyo eh. Ayaw talaga niya dahil kapag ganon malalaman mo sikreto nila. Tsaka ayaw naman ng mama at ng anak mo na kontrolin mo sila. Gusto nila, ikaw ang kokontrolin nila. Kaya nga nagagalit sila sa akin dahil ako yung pumipigil sa'yo. Nakatimbre na yung anak mo sa totoo lang. Kapag nahuli yan, pwede na yan makulong. Yun kung ikukulong siya. Paano kung patayin siya, di ba? Kawawa ang anak mo. Sira ang kinabukasan niya dahil lang sa kagagawa ng mama mo. Kaya nga sabi ko sa'yo, noon pa lang bagong kasal tayo, ilayo mo na yung anak mo sa mama mo. Sana andito siya. Sana matino siya. Ang gagawin niya lang sa bahay, alagaan ang kapatid niya. Mag-aaral siya, hindi yung ganyan. Tapos sasabihin ng mama mo na ako pa yung masama. Kakausapin ko na lang sila sa susunod na day off ko. Pero si Jay, kakausapin ko yan kapag nakita ko. Ako pa rin naman ang tatay niya kahit masabihin na nasa legal na edad na siya. Sana nga pakinggan ka ng anak mo dahil kilala mo ang mama mo. Lahat ng sinasabi niya sa apo niya, yun lang ang paniniwalaan. Kaya nga siguro galit yung bata na yun sa akin
Kasi kung ano-anong sinasabi ng mama mo tungkol sa akin. Alam mo naman ang utak ng mga kabataan, mas madali silang mapaniwala. Lalo na, lola niya pa yon. Lagi niyang kasama. Pero hindi naman kasi ganun noon si mama. Kasi nga, malaki yung pakinabang niya sa'yo. Halos lahat ba naman ng pera mo napupunta sa kanya, di ba? Ako na nga yung nagpapakumbaba sa kanya eh. Ayaw niya pa. Ang isa sa problema ko, yung sa anak natin. Sa totoo lang, naaawa ako kay baby. Paano kapag laki niya, tapos makikita niya na ganito kalala ang problema ng pamilya natin? Paano kung ipamukha sa kanya na hindi siya kamahal-mahal? Kawawa naman ang anak natin nun. Hindi tanggap ng kuya at ng lola niya. Siguro naman magbabago pa naman silang dalawa. Sana nga, para hindi na rin ako nagtitiis. Ayoko lang talaga sumagot sa mas nakakatanda sa akin, kaya hinahayaan ko noon ng mama mo na laitin ako. Sabi niya pa nga na ang pangit ko raw. Kinukumpara niya ako lagi dun sa ex mo. Yun kasi ang mas naging kasundo ni mama. Paanong hindi naman yun makakasundo ng mama mo? Lagi kayang binibigyan nun ng pera. Di ba? Kasi nasabi niya yun sa akin eh. Isa kaya yun sa iniisip kong dahilan kaya ayaw sa akin ng mama mo. Kasi nga hindi ko siya nabibigyan ng pera. Ano naman kasing ibibigay ko kung sa'yo lang din naman ako umaasa? Baka gusto niya na magtrabaho na lang din ako para may pambigay sa kanya. Ano? Sa akin ayos lang yun. Ang kaso, sino naman na mag-aalaga sa anak natin? Hindi na. Di ba sabi ko huwag ka na magtrabaho? Paano naman ang mama mo? Wala akong maibibigay na pera dun. Aawayin niya lang ako. Hindi yan. Ako na lang magsasabi kay mama. Palamigin na lang muna natin yung ulo niya. Oo nga pala, love. Ang pangit na ng buhok ko, no? May nakita akong murang mag-reband. Pariband na kaya ako? Kung may extra ka lang naman. O kaya itong pera na ibibigay mo sa anak mo. Total, mataas din naman ang pride nun. Ayaw tumanggap ng kahit na anong bigay mo. Kasya na ba yan? Oo naman O sige, yan na lang ang gamitin mo. Saka na lang ako magbibigay kina mama. Tuwang-tuwa noon si Sheila dahil yun naman talaga ang gusto niya. Kaya siya nagsisinungaling na ayaw tanggapin ng maglola para lang sa kanya mapunta ang lahat ng pera ng asawa niya. Ayaw niyang may iba siyang kahati, kahit na malaki naman sana ang binibigay sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, walang ibang ginawa si Jay kundi ang magtrabaho dahil ayaw niyang lumapit sa kanyang ama. Hanggang sa bigla na lang inatake ang kanyang lola at kailangan nila ng pera. Nung panahon na yun, wala pang sahod ang isang anak ni Vivian, kaya maliit na halaga ang naipadala para sa kanila. Pero ipinangako na magbibigay sa susunod na linggo. Pero kailangan na ng pera sa ospital, kaya kahit na ayaw ni Jay, lumapit siya sa kanyang ama. Wala nun si Bernard, kaya ang nakausap niya lang ay si Sheila. Ngayon lalapit kayo sa amin? Akala ko ba hindi nyo na kami kailangan? Ano tong ginagawa nyo ngayon? Para naman to kay Lola. Saka si Papa yung gusto kong makausap. Sus, kung talagang hindi nyo kailangan ng tulong namin, huwag kayong mapupunta rito. Gawan nyo yan ng paraan. Doon ka sa isang kapatid ng papa mo humingi. Lumalaki na ang kapatid mo, kaya mas malaki na ang gastos dito sa bahay. Hindi na namin kayang magkaroon ng iba pang pagkakagastos, ano? Bakit kasi nagkasakit yung lola mo? Alam na nga niyang wala kayong pera. Pabigat pa siya sa amin. Di naman ako sa'yo humihingi ng pera, di ba? Saka utang yun dahil kapag nagpadala si Tito, saka ako magbabayad. Kung ano-ano na naman pinagsasasabi mo. Nakita mo na yan? Ang taas din kasi ng pride mo. Ikaw na nga ang may kailangan, ikaw pa yung nagyayabang. Ayusin mong pakikipag-usap mo sa akin, ha? Baka gusto mong dalawa kayo ng lola mo na magkita sa ospital. Ang sama talaga ng ugali mo. Walang napala si Jay, kaya hindi na siya nagsabi sa kanyang ama. Si Sheila naman, ginastos ang perang bigay ng asawa niya. Inuutusan pala siya nitong magbigay ng pera sa kanyang ina dahil nga nalaman niya na nasa ospital ito. Alam niyang hindi hihingi ng tulong sa kanya pero gusto niyang magpaabot ng tulong pinansyal. Ginamit ni Sheila ang pera niya para mailibre sa mamahaling kainan ang mga magulang niya at mga kapatid. Habang ang anak niya, pinaalaga niya muna sa kapitbahay nila. Nung kinagabihan,
Umuwi si Bernard at nagtanong sa kanya kung naibigay niya ang pera. Oo, binigay ko sa anak mo kanina. Akala ko nga hindi niya tatanggapin eh. Mukhang kailangan din nila ng pera. Bakit nagagalit sa akin si kuya? Nag-text siya sa akin na bakit hindi ako nagbigay ng pera kay mama. Tumawag daw sa kanya si Jay, nangihingi ng tulong dahil wala silang pambayad sa ospital. Ayun ang hindi ko alam. Baka naman tinakas na naman ng anak mo ang pera. Para namang hindi mo kilala yun. Malamang yan sa computer shop ang diretsyo nun. O kaya pang bisyo niya. Hala, buo pa naman yung perang bigay ko sa kanya. Sana pala ako nalang nagpunta sa ospital. Di bang sabi ko na ikaw na magpunta? Iabot mo mismo doon o kaya kung anong kailangan, ikaw na magbayad. Inalagaan ko kaya ang anak natin. Hindi ko naman siya pwedeng iwan dito sa bahay, love. Nakisuyo ka na lang muna sana sa mama mo. Saglit lang naman yun eh. Wala nga sila dyan, umalis sila. Tsaka hindi naman yun pwede mag-alaga ng bata dahil may sakit yun. Malay ko ba kasi, akala ko kapag tungkol sa lola niya matinuyang anak mo. Kailangan ng lola niya ng pera, kasalanan na ni Jay kung saan man niya ginastos yun. Ako nang pupunta ron. Mangungutang na lang muna ako. Walang pera doon sa ospital eh. Yari sa akin yung bata na yon. Pati si kuya, inaaway ako. Dapat ipaliwanag mo sa kuya mo. Wala din naman siyang alam sa nangyayari dito. Pinanindigan talaga ni Sheila na nagbigay siya ng pera. Bawat kwento niya, talagang kapanipaniwala. Basta siya ang magsasalita, siya lang ang paniniwalaan ng asawa. Nung nagpunta si Bernard sa ospital, wala ang anak niya. Hindi niya alam kung saan ito hahagilapin. Kahit paano, naging maayos na nun si Vivian. Pero kailangan niya pa munang manatili sa ospital ng ilan pang mga araw. Maya-maya lang din, dumating si Jay. Pauwi na sana nun si Bernard. Saan ka na naman galing bata ka? Nagdilihensya para kay lola. Nagdilihensya? Saan mo dinala yung pera na pinabibigay ko? Anong pera? Wala kang pinabibigay na kahit na magkano. Inabot sa'yo ng tita Sheila mo. Wala ah. Nung pumunta ako sa bahay niyo, ang sabi niya wala kayong pera at dagdag gastos lang yung sakit ni lola. Kahit na piso walang binigay sa akin yung asawa mo. Kung saan mo na naman ginastos no? Alam mo na nga na kailangan ng lola mo ng pera eh. Wala nga akong kinuha sa kanya. Kaya nagkasakit si lola dahil sa kakaganyan niyo eh. Hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa sinungaling mong asawa. Huwag kang bastos dyan ha. Totoo naman ah. Kayong dalawang dahilan kaya munti ka na mamatay si lola. Sobrang sama ng loob niya sa inyong dalawa. Tapos ngayon pati pera na hindi ko naman hawakan, ibibintang niyo sa akin na ginastos ko. Hindi ako pumasok sa school kahit may exam kami ngayon. Tapos pagbibintangan pa ako. Magpunta ka sa palengke. Itanong mo sa mga tindera doon kung paano ako dumiskarte ngayong araw na to. Simula pa pala kagabi. Wala akong maayos na tulog at pahinga. Ako yung kumilos dahil wala namang tutulong sa amin ni lola. Nahihiya na nga ako sa kapatid mo eh. Dahil siya na lang ang lagi ko nilalapitan kahit na mas malapit ka pa. Bastos na ako kung makipag-usap sa tatay ko. Pero ipaglalaban kung hindi ako sinungaling. Bastos ako pero nagsasabi ako ng totoo. Magtatalo pa sana ang mag-ama pero nasa ospital sila at baka makarating pa kay Vivian. Nung nakalabas na ang matanda, gusto sana ni Bernard na sa bahay na lang muna nila tumuloy ang ina para daw maalagaan ni Sheila. Pero hindi pumayag ang dalawa, lalo na si Jay. Dahil alam niyang mapapabilis lang lalo ang buhay ng kanyang lola kapag kasama niya si Sheila. Isang buwan ang lumipas, umayos ang kalagayan ni Vivian. Nakakatayo at nakakalakad na rin siya. Malapit na ang Pasko noon at ang gusto ng kapatid ni Bernard ay doon sila magpasko sa lugar kung nasaan ang kanilang ina. Mabilis lang ding lumipas ang araw. Nagpasko na at naroon nga ang pamilya ng kapatid ni Bernard. Bakit hindi ka lumalabas ng bahay, ma? Nandyan yung mag-ina ko sa labas oh. Kausap nga si kuya. Wala akong ganang lumabas. Nagtatampo ka pa rin ba? Pagod ako. Matutulog na ako. Yung anak mo na lang ang kausapin mo. Hindi talaga kumikibo si Vivian kapag ang kaharap niya ay si Sheila at Bernard. Kahit pa hanggang sa matapos ang taon, hindi pa rin gaanong kinikibo ni Vivian ang dalawa. Nung umuwi na ang isa niyang anak, doon na naman bumalik ang pagiging sinungaling ni Sheila.
Ibinenta niya kasi ang isang relo ni Bernard na galing pang ibang bansa at regalo nung Pasko. Nagastos niya sa pamilya niya ang pera, kaya nung hinanap na ni Bernard, kay Jay niya isinisi lahat. Si Bernard naman, sumugod na naman sa bahay kung nasaan ang kanyang anak. Anong relo? Hindi nga ako pumapasok sa bahay niyo eh. Ang tagal na. Kahit nung Pasko hindi ako tumapak sa loob. Paano ko naman nanakawin yun? Nakita ka nga ng tita Sheila mo. Nakita? Paano niyo makikita? Lagi siyang wala sa bahay niyo. Ikaw ba alam mong pinapaalaga niya sa kapitbahay yung anak niyo? Itanong mo kay Ate Riri. Nagrereklamo na yung laging pinapaiwan yung anak niyo. Mamaya paano pa yung kapatid ko? Sinungaling ka! Ano na naman ba yan? Kung pupunta ka lang dito para magalit sa apo ko, wag ka nang babalik. Hindi na lumalapit niya sa inyo. Nagpapakahirap yan sa paghahanap buhay, tapos pagbibintangan ng sinungaling mong asawa. Lola, wag na po kayo magalit. Baka mamaya atakihin na naman kayo. Ay, hindi. Hindi na tayo tinitigilan dito sa bahay kahit na nananahimik na tayo eh. Hindi na nga tayo kumikibo. Sa atin pa rin nagsisi. Dahil sinabi ni Sheila na nawawala yung relo at si Jay lang ang nakita niyang may hawak nun sa bahay. Sinungaling yung asawa mo. Hindi ka ba rin ba nakakahalata? Ang tanga mo naman. Aalamin ko ang totoo. Ay sige. At kapag napatunayan na ang apo ko nga ang kumuha doon, ako mismo ang didisiplina rito. Pero kung hindi, ikaw nang bahala magdesisyon para sa asawa mo. Inawat na lang ni Jay ang komprontasyon na yon dahil baka mapano na naman ang kanyang lola. Natatakot siya na baka hindi na ito gumaling kapag inatake pa. Ilang araw ang lumipas, hindi nalaman ni Bernard kung sino ba talaga ang kumuha ng relo. Pinabayaan na lang niya dahil ayaw niyang magtalo rin sila ng kanyang asawa. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga linggo, kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi ni Sheila. Hanggang sa isang araw, nakita na lang ng maglola na may butlig-butlig na tumutubo sa labi ni Sheila. Oh, ano namang nangyari dyan sa bibig mo? Pakialaman. Nagtatanong lang naman ako, masama ba? Bakit kasi kailangan mo pang pansinin, ha? Hayaan mo na yan, La. Baka ganyan na nangyari sa kanya dahil nga sinungaling siya. Alam naman po natin kung ano nangyayari sa mga taong hindi nagsasabi ng totoo. Baka po pinarurusahan na siya. Ano? Masaya ka ba na makitang ganito ako? Kanikilat na naman sa labi ko. Sakit naman. Ayan, buti nga sa'yo. Kung masaya man ako o hindi, akin na lang yun. Basta ang alam ko lang, may ganti rin pala talaga na bagay sa mga gaya mo. Huwag na sana yung gumaling. Sana habang buhay ka ng ganyan. Kanikilat na naman. Nagsasalita niya kasi ako eh. Ang sakit. Maya-maya lang din ay dumating si Bernard. Paalis na sana ang maglola na naglalakad-lakad lang naman nung umiyak si Sheila. Love, nakasal nilang ako. Sabi nila para daw nalipungan yung nasa bibig ko. Nahihirapan na nga ako eh. Kayo nagpamilya mo sa akin. Kaya naman ako masaya sa kanila. Bakit ba? Ganyan sila makitungo sa akin. Yung pong anak mo, sabi niyo na tama lang daw sa akin itong ganito. Aray, sakit, love. Nakita nyo na nga na may sakit na yung tao eh. O ayun na nga, may sakit na nga, sinungaling pa rin. Nagtanong lang ako kung anong nangyari sa kanya. Hindi namin siya nilalait. Aba, sige. Baka tama nga lang sa kanya yan. Baka nabubulok na yung labi niya dahil sa walang humpay niyang pagsisinungaling. Grabe namang pag-uugali yan ng asawa mo. Lagi mong pinaniniwalaan. Ikaw na lang magdagdag ng sinabi ni Lola. Tutal, hilig mo naman yun eh. Nakita mo na paano bastos ng anak mo. Ang grabe. Nahigilot yung labi ko. Sakit-sakit.
Hayaan mo na sila. Pumasok na tayo sa loob at uminom ka na ng gamot. Kayo naman, sana kung alam nyo may iniinda na yung tao, huwag nyo naman pagtawanan. Hindi naman lahat ng bagay ginagawang biro. Nagtinginan lang ang maglola habang naririnig nila kung paano indahin ni Sheila ang sakit niya. Nagpunta ng ospital ang mag-asawa para lang malaman kung ano ba ang sakit ni Sheila. Nung una, ang sabi ay allergy lang ito o kati-kati, kaya nagbigay lang ng gamot at pamahid. Pero sa halip na gumaling ito, mas lalo pang lumala. Nung muling nakita ng maglola si Sheila, namamagana ang labi nito. Hindi nila pinansin dahil alam nilang mali na naman ang isusumbong nito. Isang gabi, nagpunta si Bernard sa bahay ng kanyang ina dahil lang sa sumbong ng kanyang asawa. Diba, ang sinabi ko, kung wala ka naman matinong sasabihin, ay huwag ka na magpunta sa bahay. Hindi ko kinakausap ang asawa mo. Nakita ko siya kanina dahil nasa labas siya nung nagpapaaraw ako. O ano naman, hindi ba ako pwedeng magpatingin sa kanya? Sana hindi siya lumalabas, hindi ba? Kasalanan ko ba kung bakit nagkagalo ng bunganga ng babaeng yan? Hindi yun ang issue, ma. Yung pinagkakalat mo sa mga kapitbahay natin. Anong ipinagkakalat ko? Sinasabi mo na karma niya yun dahil masama siya manugang sa'yo. Kung ano-ano pa mga maling chismis. Hirap na ang asawa ko, ma. Huwag mo naman na sanang dagdagan pa. Hindi ko alam kung ano sinasabi ng asawa mo. Wala akong nakakausap sa mga kapitbahay natin. Isa pa, bakit ko naman sisiraan ang asawa mo sa ibang tao? Ha? Ano bang pakialam ko sana kung nakakarma na siya? Na baka nga tunay na karma na niya yon dahil sa pagiging sinungaling niya. Ayaw niyo po kasing kilalanin ng asawa ko. Nahihirapan na nga po sa sakit na hindi maipaliwanag tapos ganyan pa po kayo sa kanya, ma. Ako na po nakikiusap sa inyo. Maawa naman kayo sa asawa ko. Kung ayaw niyo sa kanya, sige, hindi ko na kayo pipilitin pero sana naman ayusin niyo yung pakikitungo sa kanya. Huwag naman sanang umabot sa punto na wala na kayo ibang ginawa kundi siraan siya. Nakakahiya yun lalo na sa mga kapitbahay natin na hindi naman natin kaano-ano. Ay, di kita pipilitin kung paniniwalaan mo ko. Pero isa lang ang masasabi ko. Wala akong masamang pinapakalat tungkol sa asawa mo. Sige, kung may maihaharap ka sa aking 5 kapitbahay natin na pinagkwentuhan ko daw, kahit isumpa-sumpa mo pa ako. Pero hanggat hindi mo pinapangalanan kung sinong mga kapitbahay ang nakakausap ko para siraan niyang asawa mo, hindi ko tatanggapin ang pambibintang mo sa akin. Tanungin mo mga kapitbahay natin para hindi ka direktang nambibintang sa akin. Sabihin mo dyan sa asawa mo ha, na kaya lalong lumalala ang pagkabulok ng labi niya ay dahil palala ng palala ang pagiging sinungaling niya. Hindi na naging maayos ang samahan ng mag-ina, pero hindi na rin naman pinilit pa ni Vivian na ipaliwanag pa ang sarili niya. Dahil kahit naman anong mangyari, iisa lang ang paniniwalaan ni Bernard. Yun ay ang kanyang asawa na kahit minsan hindi nagsabi ng totoo sa kanya. Ilang buwan nang lumipas, napapansin niyang kumakalat na ang mga butlig na dating nasa labi lang ni Sheila. Mukha ring nabubulok na ang labi niya. Walang kahit na anong gamot ang nagpapagaling sa kanya. Isang beses pa, nasa labas ng bahay si Vivian dahil nagwawala siya. Nakita na naman niya ang manugang niya. Wala na siyang bala kausapin ito, pero mismong si Sheila ang lumapit para kausapin siya. Ano mo ba na nagpaabularyo kami? Alam ko na ikaw ang kumulang sa akin. Ay sige, ako na lang. Nakita mo na, mami ka rin. Babalik din lahat ng ito sa'yo. Sige, Sama ng ugali mo. Sana hindi na lang ikaw ang naging biyenan ko. okay, sige. Yan lang ang... Kaya pala lagi itong sumasakit kapag kausap ka. Aray ko. Ang kukulam ka talaga. Alam mo,
Kung mangkukulam ako, hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Gagawin ko pang boses ipis yung boses mo nang hindi ka na makapagsinungaling. Kung ano-ano na naman binibintang mo sa akin, tapos susunod yan, isusumbong mo ako sa asawa mo. Tapos mali-mali naman ang sasabihin mo sa kanya. Alam mo, walang buwang sa mundong mga demonyo na mangkukulam. Ay kaparehas lang naman din na walang puwang sa mundo ang mga sinungaling. Maaga pa, huwag mo ko simulan. Ngayon pumapatol ka na sa akin. Baka gustong sumbong ko sa anak mo kung anong pinaggagawa mo sa akin. Ano pa bang ikakatakot ko? Hindi ba, sinusumbong mo naman talaga ako. At tumigil ka nga dyan. Aray ko. Ay, ito na naman. Grabe. Sobrang sakit. Parang inuukit yung laman ko. Aray. Kinukulang mo na naman ako. Aray ko. Tulong. Hindi kita kinukulam. Baka alam ng langit kung gaano ka bastos yung bunganga mo. Kung paano ka maging sinungaling. Oo nga, tama lang talaga sa'yo yung ganyan. Kahit isumbong mo ko kay Bernard, wala akong pakialam. Matapos yung sabihin ni Vivian, agad na rin siyang pumasok sa loob ng bahay niya. Katulad nga ng inaasahan niya, pinuntahan na naman siya ng kanyang anak sa bahay nila. Ma, ano na naman po bang ginawa niyo sa asawa ko? Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Hindi na po niya maalagaan na maayos ang anak namin. Ibibintang mo na naman sa akin na kinulam ko siya. Kahit nabalatan niyo ako ng buhay, hindi ako aamin sa kasalanang hindi ko naman ginawa. At tigas ng ulo mo. Ilang beses bang kami ang pagbibintangan mo, ha? Sabi kasi ng albularyo, lumabas na kakilala lang daw namin ang gumawa. May malaking galit sa kanya. Pinagamot ko na siya pero hindi ko pinabalik ang kulam para hindi na kayo mahirapan. Pero sana naman, huwag niyo na yung uulitin. Wala nga akong ginawa dyan sa asawa mo. Tapos kanina, pinasama niyo pa yung loob niya. Ayoko na. Sawa na ako magpaliwanag sa'yo. Ako na lang ang lalayo para hindi na ako laging napagbibintangan. Bahala ka na sa buhay mo. Piliin mo na lang ang asawa mo. Kapag kami wala na dito, sana naman makita mo kung gaano siya kasinungaling. Bahala ka na. Ayoko nang laging pinapaliwanag at ipinagtatanggol ang sarili ko. Pagod na ako sa'yo. Kahit nasabihin yon ni Vivian, hindi pa rin natitigil ang anak niyang sisihin siya sa mga nangyayari kay Sheila. Dahil ang dami pa ring isinusumbong ni Sheila. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon na talaga si Vivian na sumama sa isa niya pang anak para lang makalayo kay Bernard. Sa totoo lang, masama ang loob ni Vivian na lalayo siya dahil gusto niyang umiwas. Mahal niya ang anak niya, pero mukhang oras na para lumayo sa gulo na dulot ng asawa ni Bernard. Kahit sabihin kasi nila na lumapit na sila sa albularyo, hindi pa rin nawawala ang sugat sa labi ni Sheila. Nabawasan lang ng kaunti, hindi na katulad noong una, pero hindi nila masasabi na gumaling na talaga ng tuluyan. Kaya bago umalis si Vivian, kinausap niya ang kanyang apo. Ikaw, ano bang balak mo? Nandito ang papa mo. Ayoko naman na sabihin niyang inilayo kita sa kanya. Ang sabi ko po, tayong dalawa lang ang laging magkasama, di ba? Nandito man ako malayo, hindi naman din ako mahal ni Papa eh. Kung ikaw nga, tinalikuran niya para sa sinungaling niyang asawa. Ako pa kaya na anak niya lang naman? Sasama po ako sa inyo kahit saan kayo magpunta. Nai-stress kasi ako dito. Hindi ko alam kung bakit ba paulit-ulit sinasabi ng papa mo sa akin na akong nagpakulam sa asawa niya. Naniniwala naman ako sa kulam, pero hindi ko naman yun gagawin. Sa totoo lang po aamin na ako. Ako po talaga yung nagpakulam sa kanya. Ano? Bakit mo naman ginawa yun, apo ko? Di ba alam mo naman na ayoko sa lahat yung ganyan? Naiinis na po ako sa babae na yun eh. Parang ganti ko na lang din po sa kanya yun. Ilang beses na po kasi niya tayong pinapahamak.
Hindi ka naman po kasi papayag eh. Alam mo naman pala, pero ginawa mo pa rin. Ganti ko nga po yun la. Inis na po ako sa babae na yun eh. Ay kahit na. Dapat kahit na anong galit mo sa isang tao, wag na wag kang lalapit sa itim na kapangyarihan. Kahit na anong mangyari, apo, wag mo gagawin na magpakulam. Dahil pagsamba na yon sa demonyo. Ayokong ikaw naman ang lapitan ng karma. Ayusin mo tong ginawa mong ito. Ayoko po la. Bahala na po siyang ganyan siya. Hanggat hindi po siya nagbabago, hindi po siya gagaling. Ang tigas ng ulo mong bata ka. Tama lang po sa kanya yun. Kahit pa po balikan ako. Basta ang mahalaga nakagante ko sa kanya. Magpapatawad naman po ako eh. Babawiin ko naman po yun sa oras na aminin niya yung mga mali niyang nagawa. At sabihin niya magbabago siya. Pero kung ganyan pa rin po siya kasinungaling, hindi ko po yun babawiin. Kahit na anong sabihin ni Vivian, hindi nakikinig sa kanya ang kanyang apo. Laging sinasabi sa kanya ang iisang dahilan. Hindi pa raw kasi inaamin ni Sheila ang pagkakamali niya. Paano siya magpapatawad? Ilang araw pa ang dumating, handa nang umalis ang maglola para magpunta sa bahay ng panganay na anak ni Vivian. Bilang paalam na rin kay Bernard, nagpunta si Vivian at Jay sa bahay nila. Pero si Sheila lang ang naabutan nila. Bakit kailangan niyo pa magpaalam? Wala si Bernard. Baka mamaya pa yun umuwi. Umalis na lang kayo kung aalis kayo. Ano bang akala niyo? Pipigilan kayo ng asawa ko? Kaya hindi ka na gumaling-galing eh. Napakasama ng ugali mo. Jay, tumigil ka na. Pinagsabihan na kita kanina, hindi ba? Ano ako gagaling kung demonyo yung lola mo at kinulam ako? Ha? Hindi matalo ng mga albularyo. Sa huling pagkakataon, sasabihin ko sa'yong hindi ako mangkukulam. Wala na akong pakialam kung maniniwala ka ba o hindi. Alam mo kung anong magpapagaling sa'yo? Hindi gamot, hindi albularyo, kundi pagsuko sa kasalanan mo. Pag-ako ng mali mo at pagbabago, pero hanggat hindi ka nagbabago, hindi ka naman gagaling. Kung sinungaling ka, ay baka maging habang buhay pa yung sakit mo. Siya, magsilayas na mga kayo. Hindi naman kayo kailangan dito eh. Kala niyo ba nakakalungkot? Aalis kayo? Mas maganda pa nga dahil mawawalan ng malas sa buhay namin. Wag na kayo magpapakita sa amin, ha? Ay, hindi na talaga. Dahil ayoko namang makita na mas lalong nabubulok yung labi mo. Ang galing na nga eh. Pinapansin mo pa. Ewan ko kung pagaling na nga yan. Pero pasabi na lang kay Bernard na umalis na kami. Sakto naman na nung paglabas ng maglola sa pinto, nakita nilang palakad naman pauwi si Bernard. Kahit naaalis na ang dalawa, gumawa na naman ng paraan si Sheila para siya ang panigan at kaawaan ng asawa. Hello? Buti naman nandito nga na. Alam mo ba, pinagsasalita nila ako ng hindi maganda. Hala, ayun na naman siya oh. Siya nga ay nagsalita ng hindi maganda sa amin. Ang kapal naman ang mukha ng babaeng to. Kakaiba talaga. Nakita mo na. Akala ko ba aalis na kayo? Oo, aalis na nga kami. Magpapaalam lang sana kami sa'yo. Kaso, itong asawa mo lang palang nasa bahay ninyo. Wala kaming sinabing masama sa kanya. Ang sabi ko lang na sana magbago na siya. Dahil hanggat hindi siya nagbabago ng ugali, baka mas lalong magtagal ang parusa niyang sakit. Sige na, aalis na kami. Nakita ka na namin. Siguro naman wala nang dahilan pa ang asawa mong ituon sa amin ang sisi kapag may nangyayaring hindi maganda sa kanya. Hindi ba? Aalis na kami. Paalis na nga kayo kung ano-anong masakit na salita pang sinabi niyo sa akin. Inamin mo pa nga na kinulam mo ako dahil ayaw mo sa akin. Sabi mo, susunod yung anak naman namin.
Wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo. Ikaw nang bahala, ha, Bernard, kung sinong papanigan mo. At alam ko naman na ang asawa mo lang ang tama sa paningin mo. Sana, balang araw, mapagtanto mo kung ano ang mali mo. Sana, hindi pa huli ang lahat kung sakali bang dumating ang araw na yon. Simula nun, hindi na ulit nagkita at nag-usap ang mag-ina. Nakikibalita na lang si Vivian sa mga kakilala niya at mga kapitbahay nila noon. Madalas na raw na nag-aaway ang mag-asawa dahil nahuhuli na ni Bernard si Sheila sa mga kasinungalingan niya. Hindi na rin nawala ang sugat sa labi ni Sheila dahil kahit na hanggang ngayon ay sinungaling pa rin siya. Ni hindi niya inako ang pagkakamali niya, hindi siya humingi ng tawad. Sa kasalukuyang panahon, mahina na si Vivian bilang matanda na siya. Kasama niya pa rin ang kanyang apo na may sarili na ring pamilya at maayos na trabaho. Maging si Jay, hindi na kinakausap ni Bernard. Dahil kahit na alam na niyang sinungaling si Sheila, hindi pa rin niya ito iniiwan at tinatanggap niya pa rin. Kaya, tinanggap na lang din ni Jay na hindi na sila magkakaayos ng kanyang ama. Pero para sa kanya, nagpatawad naman na siya. Pero hindi na niya kayang bawiin pa ang kulam na naibigay niya kay Sheila. Ano man ang mangyari, handa rin siyang tanggapin ang balik sa kanya. Huwag lang matapos ang pagpapahirap sa isang babaeng nuknukan ng sinungaling na kahit tumanda na, hindi pa rin nagbabago. Nakakagalit na ang makakilala ng sinungaling na tao. Paano pa kaya kung manugang mo ito? Taong laging nagpapahamak sa mga maling salita. Yung tipong kahit walang katotohanan ay kayang baluktutin ang kwento para lang magmukhang tama sa paningin ng iba. Nakakasira ng tiwala, nakakasakit ng damdamin, at higit sa lahat, nakakawasak ng samahan ng isa dapat maayos na pamilya. Minsan, ang pagsisinungaling ay hindi lang basta ugali. Nagiging isang lason na sa samahan. Ang masakit pa sa ganitong sitwasyon, ang taong dapat sana'y nagbibigay respeto at nagdadala ng kapayapaan sa pamilya, siya pa ang nagiging sanhi ng gulo at intriga. Ang isang manugang, hindi lang basta asawa ng anak, bahagi na siya ng pamilya. Kaya marapat lang na dala niya ang katapatan, respeto at malasakit. Dahil ang tiwala, kapag nasira, mahirap nang buuin muli. At ang pamilya, kahit gaano katatag, kayang masira ng paulit-ulit na kasinungalingan. Kaya kung ikaw man ay isang manugang o kahit sinong tao, piliin mong maging totoo sa salita at gawa. Hindi kailangang magpanggap o magsinungaling para matanggap o magustuhan. Mas mahalaga ang malinis na konsensya kaysa panandali ang pakinabang. Matutong magpakumbaba, umamin sa pagkakamali at ayusin ang dapat ayusin. Dahil sa huli, ang taong tapat ang siyang tunay na iginagalang at pinapahalagahan. Kayo mga apo, nakaranas na ba at nakakilala kayo ng taong sinungaling gaya ni Sheila? At ano ba sa inyong palagay ang naging desisyon ni Jay? Tama lang ba yun? O mali siya sa pamamaraan na paglapit niya sa itim na kapangyarihan para makabawi lang? Ibahagi niyo na ang inyong opinyon sa ating bagong kwento. Naway nakapaghati dito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.